Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay panahon ng ating midweek service. Ang una po natin kakantahin ay Hymno 88. Itong kantang ito ay nagre-remind sa atin na kahit na tayo masaya, kahit tayo malungkot, kahit tayo nasa kalagitnaan ng isang paglalakbay, lagi natin papurihan at awitan ng Panginoon. Lalo na ngayon na ang COVID cases natin ay umabot na ng almost 48,000. Alam ko po hindi maganda ang bilang na yon. Pero alam ko po na ang lahat ng ating mga kapatid na nasa kanilang mga bahay ay naniniwala sa kakayahan ng ating Panginoon. Magtiwala lang po tayo sa Kanya at papurihan siyang palagi. Ang buhay ay oras ng galak at ganda. Maging sa panunungkul at pagdurusa ay makaawit ka. Umaawit sa kagalakan, umaawit habang naglalakbay, umaawit sa kalungkutan, may awit kay Kristong Diyos na ang Diyos ay purihin natin sa pag-awit dahil sa pagtangkilik. Tuwing tayo'y magpapailang lang ng tinig, tayo ay dinirinig. Umaawit sa kagalakan, umaawit habang naglalakbay, umaawit sa kalungkutan, may awit kay Kristong Diyos na tunay. Makisama sa aming pag-aawitan kay Kristong Diyos na tunay. Bawat hakbang mo'y Kanyang liliwanagan, may awit ka ng buhay. Umaawit sa kagalakan, umaawit habang naglalakbay, umaawit sa kalungkutan, may awit kay Kristong Diyos na tunay. Dala ka bang gintong aral sa lahat ng makasalanan? Handa na ba ang iyong buhay na ihandog kay Kristo lamang? Kay Kristo maglingkod ng wagas, asahan mo ang Kanyang ningap, ang tulong na sa'yo'y isasagawa.
gabi po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, purihin ka po, Panginoon, sa gabi ito. Salamat, Panginoon, sa buhay at lakas na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Bagamat kami nakakaranas, Panginoon, ng iba't ibang pagsubok. Tunay nga po na napakabuti mo sa amin, Panginoon, dahil patuloy mo kami iniingatan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Sinasamba ka at pinupuri sa aking pangalan na ang Panginoon Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang talata pong ating pagbubulayan sa gabing ito ay magmumula sa awit. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Mula sa awit, 121, 1 hanggang 8. Awit 121, 1-8. Ganito po ang nasasabi, doon sa mga burol ako'y napatingin, sa lolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maaano sa init ng araw, kung gabi ay di ka rin sasakta ng buwan. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, sa mga panganib ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroon ika'y iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Salamat sa pagkabasa ng kasulatan. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming Diyos at aming Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito. Salamat sa pagkakataon na binigyan niyo sa amin upang kami po ay magbulay ng inyong mga salita. Siyasatin mo po ang aming mga puso at aming mga isipan. Kung meron ka man pong nakikitang karumihan sa bawat isa sa amin, pakalinisin niyo nga po kami ng inyong banal na dugo at hayaan, Panginoon, na ang paggawa ng banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin. Tulungan mo po kami at na maunawaan namin ang inyong mga salita. Ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu ang siyang igawad mo sa amin, Panginoon, at tumimo ang mga salitang ito sa pinakamainam na bahagi ng aming puso at ng aming kaluluwa. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. So muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Ang paksa po na ating tatalakayin sa gabing ito ay pinamagatan ko po sa Diyos ang laban na ito. So, ang buhay natin ay puno ng mga panganib. Sa pisikal, mayroong mga sakit, epidemya katulad ng nangyayari ngayon, mga aksidente, giyera at mga kalamidad. Sa ating ekonomiya naman, may nawawala ng trabaho, pagbagsak ng negosyo, o pagkalubog sa mga utang. At sa ating buhay espiritual, dumarating minsan yung pagdadalawang isip, kasalanan, kasamaan, mga maling katuruan. At kung atin pong pag-iisipan ang mga ito, mapapatanong tayo kung saan nga manggagaling ang tulong at magliligtas sa atin mula sa mga ito. Katulad po ng pagkakasulat ng awit 121, mula sa mahabang paglalakbay o habang si Haring David ay nasa paglalakbay at kaharapin ang mga pagsubok tulad ng pagtawid sa mga bundok, sa mga ilog, ang mga kaaway na nag-aabang sa kanila upang marating ang lugar na kanyang pupuntahan. Ngunit kahit na ganoon ang kaharapin ng manlalakbay na ito o ni Haring David, alam niya na may tutulong at magliligtas sa kanya mula sa panganib. So yung talata po na ating binasa kanina mula sa 1 hanggang sa 8 ay hinati ko po sa dalawang bahagi. Ang unang talata po mula sa 1 hanggang sa 2 ay tumutukoy sa kung kanino tayo hihingi ng tulong. At mula naman po sa talatang 3 hanggang 8 ay mga dahilan kung bakit tayo dapat na humingi ng tulong at pag-asa na tiyak ang tulong na ating mararanasan. So sa unang bahagi po,
mula sa talatang 1 hanggang sa 2 na tumutukoy kung kanino tayo dapat humingi ng tulong. Sabi sa verse 1, kanino tayo hihingi ng tulong? Doon sa mga burol, ako'y napatingin sa saklolo sa akin saan manggagaling. Mga talatang ating masasambit sa paglakad natin sa mga maburol na mga lakbayin ng ating mga buhay, sa pagraan natin sa mga matitinding kahirapan, at kung ating mapapansin ay mistulang nagpapahayag ng kawalan ng pag-asa. Kawalan ng pag-asa na hindi natin mapagtatagumpayan ang mga pagsubok sa kasalukuyan ating kinakaharap. O kawalan ng pag-asa may tutulong sa atin sa mga panahon ng ating pagharap sa mga kahirapang ito. Ngunit, mapapansin nating hindi natapos sa katanungan lang ang pahayag na ito at mismo ang salmista ang nakatagpo ng kasagutan sa kanyang pagtanaw sa mga kabundok. Mula doon sa kanyang pagtanaw sa mga kabundukan, ay nakapagtanto siya ng kasagutan mula sa mga ito. Sabi doon sa verse 2, mapapansin natin sabi niya, ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Tulong na hindi mula sa mga hari o mga matataas na tao, o kahit pa ang pinakamahusay na mga tao, o sa tulong mula sa makapangyarihang mga bansa. Dahil kung minsan, ang tulong mula sa mga ito ay walang kasiguraduhan. Minsan pa nga, hihingan ka pa ng kapalit mula sa mga pagtulong na ito, o aabusuhin pa yung ginawa nilang pagtulong sa mga taong ito. Sa halip, ito'y tulong na mula sa ating Panginoon, na noong panahon na iyon sa bawat pagtanaw ng mga manlalakbay sa bundok ng Zion na nagsisilbing tanda ng tipan ng Diyos sa mga Israelita, kasabay ng presensya ng Diyos na yumayakap sa mga humahanap nito, isang pag-aalaala sa mga ginawang pagliligtas ng Diyos sa kanilang mga buhay, sa mga laban na kanilang pinagtagumpayan, sa mga pagpapala at pangangailangang ibinigay sa kanila. Pag-alaala rin na ang makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa ang siyang nangako. Kaya ano pa ang hindi kayang gawin ng ating Diyos? Katulad din ng pagliligtas ng Diyos na kanyang ginawa noong tayo ay mga makasalanan at ibinigay si Kristo para sa atin upang magbigay ng pag-asa at kahabagan. Hindi sa panahon na kailangan natin siya, ngunit sa bawat pagkakataon ng ating mga buhay. Tanong po, nagkaroon na po ba tayo ng pagkakataon ng pagliligtas ng Diyos sa kahit na anong kaparaanan at nagpatunay na ang Diyos na ating kinikilala ay buhay at laging nakatanaw? Maaari nyo po iyang i-share sa inyong pagbubulay sa inyong mga tahanan, o maaari nyo pong bulay-bulayin sa inyong mga sarili ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa inyong mga buhay sa kahit na anong kaparaanan. At kung hindi ka pa kumbinsido dito sa mga naunang mga talatang ito na nagpapakita na ang Diyos ang dapat nating hingan ng tulong, narito ang mga kadahilanan kung bakit makakaasa tayo sa Diyos sa gagawin niyang pagtulong sa atin. So doon sa talatang 3 hanggang 8, ipinakita naman ito ang tatlong mga bagay o katangian ng Diyos na ating makikita. So ang una, sabi dito sa talatang 3 hanggang 4, ang Diyos ang ating tagapagbantay. Mula naman sa talatang 5 hanggang 6, ang Diyos naman ang ating tagapag-ingat. Mula naman sa 7 hanggang sa 8 ay nagpapakita na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako magpakailanman. So, umpisahan natin sa talatang 3 hanggang 4. Sabi dito, ang Diyos ang ating tagapagbantay. Sabi sa verse 3, di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Sa verse 4, ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Sabi sa talatang 3,
Diba? Kung iisipin natin, kung minsan sa ating pagbabantay, dahil sa kapaguran, ay napapaidlip tayo at nakakatulog tayo. Saka kung may kailangan lang ang ating binabantayan, saka bigla tayong magigising para ibigay ang kanyang pangangailangan. Ngunit hindi tulad nito ang Diyos. Ulitin ko po, hindi tulad nito ang Diyos. Ang Diyos ay hindi natutulog. Hindi lang kung kailan natin siya kailangan, ay saka lang siya gigising para sa atin. Kung mapapansin niyo po doon sa mga talatang aking binasa, 2 beses pong inulit at binanggit yung salitang hindi natutulog ang Diyos, na nagpapakita ng emphasis at nagpapatunay sa katotohanan ang Diyos ay palaging nakatingin sa atin at hindi siya natutulog. At hindi niya tayo hahayaang mabuwal sa ating kinatatayuan. Ito ay hindi lang tumutukoy sa pisikal nating katayuan o kalagayan, kundi maging sa ating espiritual na kalagayan. Hindi ito nangangahulugang hindi na tayo makakaranas ng mga suliranin o pagsubok. Ngunit kung tayo man ay madapa at malubog sa mga ito, makakaasa tayo na ang Diyos na ating tagapagbantay o nagbabantay sa atin ay hindi natutulog at siyang mag-aahon sa atin kahit na sa pinakamalalim pa ito na bahagi ng kasalukuyang sitwasyon na ating kinakaharap. Katulad nga o ayon nga sa Kawikaan 15:3, kung mabubuksan niyo po ang inyong mga kasulatan, sabi po sa Kawikaan 15:3 o 15:3, ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Isang pagpapatunay na ang Diyos ay hindi nakakaligta sa mga nangyayari sa ating mga buhay at handang umalalay at magtanggol sa ating pagtawag sa Kanya. Tanong po, naranasan niyo na po ba ang pagtatanggol ng ating Diyos? Pangalawa, ang ating Diyos o ang Diyos ang ating tagapag-ingat. Mula sa talatang 5 hanggang 6. Sabi dito sa talatang 5, si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Ang Diyos na mag-iingat sa atin ay laging nasa ating piling upang tayo ay ipagsanggalang o ipagtanggol. Iingatan tayo sa mga kapahamakan, hindi lang sa mga pagsubok, kundi ilalayo din tayo mula sa pagkakasala at makakaasa tayo ng kaligtasan mula sa Kanya. Sabi naman sa talatang 6, di ka maaano sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Nag-research po ako ng kaunti at akin pong nahanap yung pinakamataas nating temperatura ay naitala ngayong April 20, 2020. Sabi po, ayon sa Pag-asa Heat Index, naitala ang pinakamainit na temperatura noong April 20, 2020 sa San Jose, Occidental Mindoro na may 58 degrees Celsius. Nung sinearch ko po kung gaano kainit yung 58 degrees Celsius, ito ay maaaring maging dahilan ng heat stroke o anumang mga sakit kaakibat ng pangyayaring ito. Maaaring ganito rin ang naramdaman ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa ilang, na kung saan maaari silang mabilad sa matinding sikat ng araw dahil sa disyerto nga sila naglakbay. Ngunit hindi ito hinayaan na mangyari ng Diyos. Sa halip ay nagbigay ang Diyos na magtatabing sa kanila sa umaga at magbibigay naman ng init kung malamig ang gabi. Kung sa mga bagay na ito ay makikita natin ang pag-iingat ng Diyos sa mga Israelita, ganun din tayong mga anak ng Diyos.
Makakaasa tayo na ang pag-iingat ng Diyos ay ganoon na lamang sapagkat tayo ay nasa Kanyang mga kamay at hindi tayo maaano o magagalaw ng sinumang kaaway. Tanong, naranasan niyo na po ba ang pag-iingat ng Diyos? Masarap pong alalahanin ang mga pag-iingat ng Diyos sa atin. Pag-iingat mula sa pagbiyahe papunta sa malayo. Pag-iingat mula sa mga kapahamakan. Tulad ng mga muntikang ma-hold up o yung muntikang maaksidente. Muntikang maloko ng iba. Binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos para malaman natin kung may mali ng ginagawa sa atin. May mga pagkakataong hinahawakan din ng Diyos ang mga pangyayari sa paligid upang iligtas tayo mula sa mga ito. Kung may iba pa po kayong karanasan, inyo po itong alalahanin, pasalamatan ang Diyos at kilalanin ang Kanyang ginawang pag-iingat sa inyong buhay. Sa pangatlong puntos po, sabi dito, ang Diyos ay tumutupad sa Kanyang pangako magpakailanman. Sabi sa talatang 7 hanggang 8, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, sa mga panganib ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroon ika'y iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Kahit na kailan. Mga salitang pagbinigkas sa iyo ay magdudulot ng matinding kasiyahan dahil ang nangako ay Diyos. Kaya kailanman ay hindi napako. Kailanman ay hindi nang bigo. Na ang Diyos na nagligtas at nangako sa bansang Israel ay tapat sa Kanyang pangako at magpasang hanggang ngayon, ay tutuparin niya ang pag-iingat na ito at pagliligtas. Hindi lang sa oras na ito, o sa pagkakataong ito, o sa nararanasan natin ngayon, kundi magpakailanman. Katulad ng mga talata sa awit 23, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Kabutihat, pag-ibig mo sa akin di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. So sa gabi pong ito, nakita natin ang dalawang bagay. Una, ang Diyos ang siyang magliligtas sa atin sa lahat ng uri ng kapahamakan at kabagabagan sa buhay na ito. Pangalawa, mapapatibay natin ang Diyos nga ang pinagmulan ng kaligtasan dahil sa tatlong katangian niya. Una, ang Diyos ang ating tagapagtanggol. I-claim po natin iyan. Ang Diyos ang ating tagapag-ingat. At yung pangatlo, ang Diyos ay tumutupad sa Kanyang pangako magpakailanman. Sa ating pong pagtatapos, sa lahat ng mga kabagabagan, lalo na sa nangyayari sa panahong ito na puno ng mga kaguluhan, hindi pagkakaunawaan, walang kasiguraduhan, maalaala natin kasabay ng mga salitang ito na ating pinagbulayan sa gabing ito, ang lahat ng ginawang pagliligtas at pag-iingat ng Diyos. Dahil kung sa ating mga sarili, sa panahon ngayon, hindi natin ito kaya. Dahil kulang ang ating maaaring gawin, pwedeng gawin. Kaya wag natin itong sarilinin. Ibigay natin lahat sa Diyos dahil sa Diyos ang laban na ito. I-claim po natin na sa Diyos ang laban na ito.
Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ating alalahanin na ang Diyos ay lagi nating kapiling. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito. Salamat sa pagpapakilala, sa iyong dakilang ginawa para sa aming Panginoon. Salamat sa pagiging tagapag-ingat namin, sa pagiging tagapagtanggol namin. At makakaasa kami, Panginoon, na ang iyong mga salita, Panginoon, at mga pangako ay mangyayari magpakailanman, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa gabing ito, i-claim ng bawat isa, Panginoon, mula sa mga salitang ito na aming napakinggan, Panginoon, na tunay, Panginoon, na pagliligtas na gagawin mo sa bawat isa sa amin. Lalo na sa panahon na ito, Panginoon, ng COVID-19, alam namin, Panginoon, na napaka-uncertain na mga pwedeng mangyari, pero naniniwala kami at nananampalataya sa pagkilos mo, sa pagliligtas na gagawin mo sa aming mga buhay. Sa gabing ito, Panginoon, hayaan mo ng mga salitang ito ay tumimo sa aming mga puso at hayaan mo, Panginoon, na magamit namin ang mga salitang ito sa aming araw-araw na pamumuhay. Tulungan mo kami na lumakad sa iyo, Panginoon, at makita sa aming mga buhay, Panginoon, yung Kristo na aming sinasabi at ipinapangaral, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa aming, Panginoon, na ibigay mo ang kalakasan, Panginoon, at ang pag-iingat mo sa bawat isa, Panginoon. Sa gabing ito, pinagkakatiwala namin ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Bakuran mo kami ng inyong banal na dugo, ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman at sa gawa ng masama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at kayo ingatan. Paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa at bigyan kayo ng kapayapaan. Ngayon habang kayo nabubuhay. Amen at amen. Lagi niyo pong antabayanan ang ating online worships na every Thursday, ito po ay midweek, 7:30 p.m. at every Sunday po, 10:30 a.m. Sa panahon ngayon na tayo po ay naka-quarantine, lagi po tayong magsama-sama at manalangin na lahat ng bagay magiging maayos sa ating Panginoon. Maraming salamat.